Good day everyone. So ngayon meron na naman akong gustong i-share sa inyo na napakagandang flashlight. Today dumating na yung matagal kong hinihintay na isa na namang flashlight. So eto guys, buksan na natin siya. Ayan. Ito siya, si AceBeam E75. So ayan guys, no, napakaganda ng packaging box niya. And then covered din siya ng 5 years warranty. Tapos ito yung kanyang mga diffuser. Ayan, isang white and then red, no. Nakalagay pa talaga yung pangalan, no, si AceBeam. Tapos yung isa, ito rin. Pero hindi siyang pangalan, hindi lang masyadong kita sa video. Ayan. So napakaganda nito, ang haba nila. Ito guys, yung flashlight. Ito siya, buksan na natin. Ayan, and then ano pa to? So ito yung laman ng box guys, no. Isang user manual. Tapos ito isang warranty card, no. Ayan yung warranty card niya guys. And then isang product certification. Ayan. Then itong isa naman. So ito yung kanyang charging cable guys. And then isang lanyard. Ayun, nakalagay din yung brand. Ayan, AceBeam. Ang ganda niya, matibay. Napakakapal ng dito guys, oh. Yung dito sa dulo niya. Hindi siya manipis tulad ng iba. Tulad ng ibang flashlight na nabibili ko, no. Ito makapal siya. For sure na matibay to. And then ito yung mismong flashlight. By the way, wala na bang laman dito? Ayun, meron pa pala. Ito wala yun. So ito guys, meron pa siyang dalawang extra O-ring tsaka isang takip ng charging, no. Doon sa charging ano niya, charging port. So ito yung flashlight. Ito siya, si AceBeam E75. Ayan lang yung laman ng box guys. Ito siya lahat. Ito. Ayan guys. Ayan lang lahat yung laman ng box. So ito na, focus muna tayo sa flashlight. Ayan, no. Dito tayo. So ito na yung mismong flashlight guys. Napaka-unique lang ng kulay niya, no. Dark green. And then sa build niya, ito naman. Ayan, kakaiba din yung design niya. At meron siyang 4 na LED. Ayun, alisin lang natin to. Ayan. Meron siyang 4 na LED guys. Sa reflector, smooth siya. Smooth reflector. By the way guys, meron nga pala tong 4,500 lumens na maximum output. So, ang lakas, no? And then sa body naman, meron siyang type 3 hard anodized or yung tinatawag na aircraft grade. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung saan natin mabibili si AceBeam E75. Una, syempre, kailangan muna nating i-download yung AliExpress dahil nandoon yung official store nila. As you can see, ito siya sa screen. Open lang natin. Then, click natin yung search bar. Ayun sa taas. Tapos, i-type natin yung AceBeam E75.
So ayan guys, yung may bilog, yan yung i-click natin. Then scroll tayo, i-check natin yung store. As you can see guys, ayan, AceBeam official store. Ibig sabihin, yan talaga yung official store ng AceBeam guys. Nandyan na tayo. As you can see guys, ayan yung price niya, 6,059. And then, madi-discount natin yan ng 30% off gamit yung code na pinrovide nila sa akin. So, huwag kayong mag-alala kasi pwede nyo rin gamitin yung code na yon, no? Para maka-discount kayo ng 30% off. I-type lang natin yung code dun sa may promo code na nakalagay. Ayun. As you can see, ayan, activate na yung sa akin. So, i-type nyo lang dyan, guys. Para makuha nyo rin yung discount na 1,782. Ayan. Yan yung 30% off na discount. I-type natin dito yung promo code Caps Lock Imran E75. Then, click natin yung apply. So, ayan yung sabi guys, nakuha ko na daw yung coupon code. And then, ayan na lang yung price niya. From 6,059, ngayon 4,276 na lang. Ito, buksan natin siya. Tignan natin yung battery niya sa loob. Ayan guys, alisin lang natin to, no? Be sure lang na alisin natin to. Kasi hindi natin siya mapapaandar or magagamit nang hindi inaalis yun. Ito yung kanyang battery. Yung model 21700, ayan, and then meron siyang 5000 mAh. So ang kunat, no? Napakatagal nito bago mag-lowbat, guys. Yung ganitong capacity. Almost isang cellphone na. So guys, alam nyo bang napaka-special din ng battery niyang to, no? Kasi meron siyang protection circuit, ayan, prevent overcharge and discharge. So ibig sabihin, siyang mag-isa, pinoprotektahan niya yung sarili niya sa pagiging overcharge or sa pagiging totally discharge nyo or yung tinatawag na totally drain ng capacity. So iniiwasan niya yung sarili niya sa ganun. Kasi guys, once na sumobra sa baba yung ano niya, yung voltahe niya, so mahihirapan kang i-revive siya. Yun na yung nagiging mga dead batteries. Kaya kahit bago pa yung battery, pag na-drain siya ng ganon, hirap na hirap tayong i-charge sila. Kasi kailangan natin doon yung mga charger na kayang mag-revive ng mga dead batteries, no? So ito mismo, hindi siya magiging dead batteries kasi nga pinoprotektahan niya yung sarili niya na mag-over discharge. So meron akong lumang battery dito, ayan. I-compare natin yung laki. Tignan nyo guys, ayan ah. Ito yung baba, pantay na. So tignan nyo, ang laki ng difference, ayan o. Almost 3 mm. So kasyang-kasya yung isang circuit board, no? Siguro nandito yun sa top or dito sa bottom. Doon naka-install yung circuit protection niya. So ayan, ibalik na natin. So ayun guys, no, naibalik na natin yung battery. Nga pala guys, no, IPX8 to. Ibig sabihin nun, waterproof siya. And then at the same time, yung dito niya, dito sa likod, ayan, magnetic siya. Ito, i-try natin tong battery. Ayan guys. Hindi malalaglag. Mahigpit yung kapit niya. So sa laki niyang to, no, kayang i-handle ng magnet yung timbang niya na hindi siya malalaglag. Ayan o. Ayan yung mismong flashlight, hindi nalalaglag guys. Kayang i-handle ng mismong magnet yung ganto kalaking flashlight. Ayan yung build niya. And then sa mga mode naman, ito yung manual guys. Ayan. So kayo na lang yung mag-explore na itong manual. Ituturo ko lang ngayon or ipapakita sa inyo yung mga ilang importanteng impormasyon or yung mga basic, no, para magamit natin itong flashlight. So bago yung lahat, dun muna tayo sa charging niya. Dito sa likod, ayan. Buksan lang natin to. Ito guys. And then isaksak ko lang to sa power bank.
So ayun guys, oh. As you can see, umiilaw siya, kulay pula. Ibig sabihin, nagcha-charge siya. So pag nag-full charge yan, magiging kulay green. Bunutin na natin. Nga pala guys, no, after natin siyang i-charge, make sure lang na ayusin natin yung pagkakasara nito. Kasi kahit waterproof siya, pag hindi natin naayos yung pagkakasara nito and then nalaglag siya sa tubig, mapapasukan pa rin siya ng tubig guys. May tendency na masira pa rin siya. Kaya after natin siya i-charge, make sure lang na ayusin natin yung pagkakasara nito. Ayan, pag napindot nyo na siya ng ganun, okay na. Okay na yan, fully sealed na. Mahigpit kasi to guys, mahigpit siyang isara. So doon naman tayo sa mga mode niya. Nga pala, meron siyang 5 mode, yung normal mode lang guys. So i-press lang natin to, single press lang. Ayan, ito yung kanyang low mode. And then for adjusting the gear, kailangan lang natin tong i-press and hold. Ito yung kanyang second gear o yung second mode. So press again and hold. Ito yung pangatlo guys. Ayan, ang lakas na. Ang lakas. Meron tong 4,500 lumens maximum output. So ito na yung third gear niya guys. Ang init na sa kamay. Ayan. As you can see, ang lakas na. Doon naman tayo sa fourth gear. Eto guys, ito yung pang-apat na mode niya. Ang lakas oh, puting-puti yung kamay ko, ayan oh. Ang lakas guys. And then press and hold ulit. Ayan, back to low. So hindi natin ma-access yung turbo mode niya ng ganun-ganun lang. Kasi naka-separate yung turbo guys. Yung 4,500 lumens, kailangan natin tong i-double press. Double press tayo. Ayan guys, ito yung turbo mode niya na 4,500 lumens. And ang lakas oh. Ang lakas. Ito nga pala yung mga diffuser niya, no? Subukan natin. Dito muna tayo, ayan. Ayan, para siyang magic wand. And then, so yun guys. Ang lakas niya. Hindi siya masakit tignan sa mata, ayan, no? Hindi siya masakit sa mata guys pag tinititigan. Naka turbo mode nga pala siya. Ayan. So doon tayo sa isa. Dito tayo sa pula. Ayun. Ang lakas din niya guys. Kung nakikita nyo lang siya ng personal. Ang lakas din niya kahit kulay pula siya. Ayun yung pangalan, no? Kitang-kita yung tatak ko. Ace Beam. Grabe ka talaga, Ace Beam. So, ayun guys, no? Alam nyo ba yung maganda sa flashlight na to? So, bago ko siya ni-review ngayon, sinubukan ko muna siya. And then, nung sinubukan ko siya ng turbo mode, for 10 minutes yata, 10 to 11 minutes. Basta more than 10 minutes yun. Ang kinagandahan lang dito, hindi siya basta-basta nagiinit, guys. Hindi katulad ng mga alam natin na typical na flashlight na pag tinurbo mode natin, within 2 minutes lang napakainit na. So ito, more than 10 minutes yata yun. Kasi pumunta kami sa lumang bahay. So tinry namin siya. And then, yun nga, napansin ko na hindi siya basta-basta umiinit. Kasi yung 4,500 lumens, pinaghahatian siya ng 4 na LED. Hindi siya katulad nung mga ibang LED na isang piraso lang kayang bumuga ng 4,000 to 5,000 lumens. So yung mga ganong klase ng LED na single LED lang pero napakalakas ng output. Pag yun yung tinurbo mo guys, automatic, sobrang init talaga niyan. Dito sa heatsink, daman-dama mo. Hindi mo yan mahahawakan dito within 2 minutes. So ito nga, dahil 4 na LED yung naghahati-hati sa 4,500 lumens, kaya hindi siya ganun kaagad na nagiinit. So ito guys, hanggang dito lang muna, no? So cut ko muna tong video, i-try natin siya mamayang gabi. I-show ko sa inyo kung gaano nga ba kaganda yung output niya, no? A few moments later. Good evening everyone. Tonight masusubukan na natin si AceBeam E75. So ayan siya guys. Ito yung kanyang low mode. Ayan. Ito yung low mode ni AceBeam. Ito siya. So doon na agad tayo sa turbo mode. Shit. Ayan yung kanyang turbo mode guys. Ito yung turbo mode ni AceBeam E75. Oh shit, grabe. Ang lakas. Shit. Kita nyo yan guys.
Kita nyo yan? Shit, ang lakas. Ang lakas. Grabe, ang lakas talaga. Shit, solid. Kita nyo yan guys, hanggang dun sa bahay na yun. Ang layo ng bahay na yun. Grabe, solid. Grabe, Ace Beam. Ace Beam E75 lang, malakas. Grabe, lakas. Solid. Solid, pre. So, yun no guys. Kung gusto nyo rin bumili na itong si Ace Beam E75, so ilalagay ko na lang sa description natin yung official store na pinagbilhan ko na ito sa AliExpress. Nga pala guys, kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng video natin, so meron akong good news sa'yo. Magbibigay ako sa inyo ng voucher discount, no? Meron tayong voucher code dito, yan ilalagay ko na lang sa screen. So gamitin nyo yung voucher na yan sa AliExpress store. So yung store ilalagay ko dito sa description box natin. Malaki-laki din yung madi-discount nyo sa code na to. So thank you very much sa pag-abot ng video na to hanggang dulo. Maraming salamat sa panonood and see you next video. God bless everyone. Kung nagustuhan mo tong video na to, sana wag mong kalimutan mag-subscribe sa aking mumunting channel. So thank you very much ulit.